Ang pag-aaral po natin ngayon, ang nais ng Diyos, or ano yung itinakda ng Diyos na dapat nating gawin? Ano ba yung nire-require at inaasahan sa atin ng Diyos na nilalaman dapat ng ating puso at uri ng ating pamumuhay? Ang version po ng Biblia na ating mababasa ay ang Bagong Biblia at Revised Tagalog Popular Version para sa Tagalog na salin, at New American Standard Bible at ilang New King James Version para sa English naman po. Ang nais ng Diyos, yun bang character natin ngayon? Yun bang ugali at asal at katangian ba natin ngayon ay iyon nga ba ang nais ng Diyos sa atin? At ang mga ginagawa natin, yun kaya talaga ang nais ng Diyos para sa atin? Minsan, para sa pagsusuri po natin ng ating mga sarili, kailangan din nating pag-isipan at tanungin yung ating sarili ng mga tanong na ganyan, na sa tulong ng salita ng Diyos, maitama natin yung ating puso para sa kung ano talaga yung nais ng Diyos. Ano ba yung hinihingi niya sa atin? Ano bang mga katangian yung dapat na nasa atin? At ano yung mga turo niya na dapat nating ipamuhay or dapat nating gawin? Malawak po at marami yung kasagutan sa mga tanong na yan. Sa ating pag-aaral po ngayon ng ilang mga piling talata mula sa Biblia, hahanap tayo ng sagot na makakatulong sa atin sa lalong pagkakaroon natin ng pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Ang mga pangunahing talata po na pag-aaralan natin ay mula sa Old Testament. Sulat po ito ni Propeta Mikas sa chapter 6 sa verse 8. Basahin pa natin. Ipinakita niya sa iyo o tao kung ano ang mabuti at ano ang itinakda ng Panginoon sa iyo, kundi ang gumawa na may katarungan at umibig sa kaawaan at lumakad na may kapakumbabaan na kasama ng iyong Diyos. Ipinakita yung sa pasimula o itinuro ng Diyos sa panahon po kasi ni Moises, sa pamamagitan ng kasulatan, itinuro ng Diyos sa mga Israelita kung ano yung mabuti. Kaya para sa atin naman po, mabuti talaga ang banal na kasulatan. Sa banal na kasulatan nakapaloob po yung mga pangako ng Diyos, nakapaloob doon yung utos ng Diyos sa mga tao. Kaya yun ang mabuti. Ngayon po, sa bahagi ng sulat na ito ni Propeta Mikas, masasabi natin ito ay pag-uusap sa pagitan ng Diyos at ng mga Israelita. Sa panahon na yan, merong pagsuway yung mga Israelites sa Diyos. Meron silang nagre-rebelde sila at meron silang mga ginagawa na sa palagay nila nalulugod ang Diyos sa kanila, pero hindi pala. Kaya sinasabi sa kanila dito ng Diyos, kung hindi tama yung kanilang puso, lahat at anumang kanilang ginagawa, kahit pa pakiramdam nila or tingin nila ay para yon sa Diyos, kung hindi tama yung kanilang puso, lahat ng kanilang ginagawa hindi nakalulugod sa Diyos. And mula po sa mga talatang ito, mula sa verse na ito, sa verse 8, meron tayong tatlong pangunahing punto na hinihingi, itinatakda o require at nais ng Diyos para sa ating lahat. And bagamat ito po ay nangyari sa kanila noon, sa mga Israelita, tingnan natin yung aral na matututunan natin sa kanila. At bilang bahagi naman ito ng Biblia, bilang bahagi ito ngayon ng banal na kasulatan, alamin natin kung ano yung kinalaman ito sa atin ngayon at paano ba yung application nito. Paano natin ito i-apply? Hindi lang sa personal, hindi lang sa bawat individual, kundi yung matututunan natin, maunawaan natin kung paano yan i-apply bilang isang kalipunan din, bilang isang church din po. So, ito po yung mga pangunahing punto ng ating pag-aaral sa ang nais ng Diyos para sa atin.
Una, gumawa na may katarungan, umibig sa kaawan, at lumakad na may kapakumbabaan. Sa isahin po natin yan. Number 1, gumawa na may katarungan. Ayun nga po yan at mula sa ating main verse. No? To do justice sa NASB. Sa New King James Version, to do justly, yung gumawa na may katarungan. And sa ibang salin, act justly. Ibig sabihin, yung pagiging makatarungan ay pagiging matuwid at patas na hindi lang sinasalita, no? Kasi gumawa na may katarungan, to do, to act, no? Hindi lang sinasabi, hindi lang sinasalita, kundi yung pagiging makatarungan ay isang bagay na ginagawa at inaasahan ng Diyos na or nais ng Diyos na gawin natin bilang mga sumasampalataya sa Kanya. Yung pagiging makatarungan po ay matuwid at patas. Yun yung to do justice, yun yung gagawin or ginagagawin dapat ng isang mananampalataya. Kahit marami sa paligid natin hindi patas, tayo po ay magiging matuwid at patas. Kahit mahirap gawin sa kung ano yung matuwid sa tingin ng Diyos, sa mata ng Diyos, susunod tayo sa nais ng Diyos para sa atin. Sa talatang ito, sa panahon na yan ng mga Israelita, nung nangyayari yan, ang problema nila doon, ang problema nila noon ay kawalan ng hustisya o kaya kawalan ng katarungan. Ganon din sa atin minsan, di ba? Nalalagay tayo sa injustice, nalalagay tayo sa hindi patas, nalalagay tayo sa marami ang hindi matuwid na tanggap at uso sa mundo ang hindi makatarungan. Di ba? Minsan nalalagay tayo sa ganyang sitwasyon. Mga mapanlamang, mga makasarili, yun yung tanggap, yun yung uso. No? Kaya sabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, wag nating sa chapter 12 yun, wag nating tularan ang sanlibutang ito, kundi magbago sa pamamagitan ng pagbabago ng pag-iisip. Yung pagbabago ng pag-iisip kung alin daw po yung mabuti, kung alin daw po yung kasiyasiya, kung ano daw po yung lubos na kalooban ng Diyos. Yun yung pagbabago ng pag-iisip. Dito po, ang nakalulugod sa Diyos, una, gumawa na may katarungan. Ang to do justice, pagturing sa kapwa na pantay-pantay. Yun yung gumawa na may katarungan. Anuman yung lahi, anuman yung educational background, anuman yung kalagayan sa lipunan, pinapairal natin kung ano yung tama at patas sa paningin ng Diyos. Yun yung to do justice. Ngayon, ano ba yung isang halimbawa ng hindi naman gumagawa na may katarungan? Yung hindi gumagawa na may katarungan, yan yung mga taong mapang-api or oppressor. No? Tingnan natin yung ilang description ng mga mapang-api. Ayon pa rin dito sa sulat ni Propeta Mikas. Basahin natin sa chapter 2 sa verse 2. Sila'y nag-iimbot ng mga bukid at kanilang kinakamkam. At ng mga bahay at kanilang kinukuha. At kanilang inaapi ang isang tao at ang kanyang sambahayan. Ang tao at ang kanyang mana. So yung mga oppressor, yung mga mapang-api, yung mga nagbabalak at gumagawa ng kasamaan sa kapwa. Ang sinasabi sa atin ng salita ng Diyos, gumawa tayo ng may katarungan. Ibig sabihin, kabaliktaran dapat nito, no? Yung ginagawa natin. Hindi tayo dapat nag-iimbot. Hindi tayo dapat kumakamkam ng hindi atin. Hindi natin kinukuha at hindi tayo dapat o-oppress ng aapi ng tao. Yung mga oppressor daw po, sinasabi dito sa chapter 2, kahit makuha nila yung mga kinamkam nila at kahit nakapang-api sila ng ibang tao, ang kalagayan nila sa paningin ng Diyos ay kahabag-habag. So tayo pong mga nag-aaral ng Biblia,
maging ayon po yung ating puso, maging ayon po yung ating pagkilos sa kung ano ang itinuturo ng salita ng Diyos. Tinuturuan po tayo na to do justly, to do justice. Ngayon, yung gumawa na may katarungan ay isang mabuting gawain. Hindi lang natin yan nalaman, hindi lang natin yan napakinggan, kundi dapat din nating gawin. Yan yung nais ng Diyos para sa atin. Ngayon po, may warning sa atin ang salita ng Diyos kapag hindi natin ginawa ang isang mabuting gawain. Kasi tinuturuan nga tayo na itong gumawa na may katarungan na isang mabuting gawain. Ano yung warning? Kapag yung isang mabuti na gawain ay natutunan natin pero hindi pa rin natin ginagawa. Sabi ni Santiago sa James chapter 4 sa verse 17, ang nakakaalam na dapat niyang gawin ang mabuti, ngunit hindi iyon ginagawa, ay nagkakasala. Bagamat yung context ng bahagi ng sulat na yan ni Santiago ay patungkol sa pagmamalaki or patungkol sa pagmamayabang, maaari din naman nating maikonekta yung babala sa atin dito sa hindi paggawa ng mabuti. To one who knows the right thing to do and does not do it, ano daw po yun? Nagkakasala. To him it is sin. So yung practical na application nito sa atin sa paggawa ng may katarungan, maging tapat tayo, maging totoo, at maging patas tayo. Yun yung mabuti. Pag hindi tayo naging tapat, hindi tayo naging patas, hindi tayo naging totoo, hindi tayo naging makatarungan, alam natin kung ano yung mabuti. So yun yung warning dito. Maaaring nagkakasala tayo. Halimbawa, sa paghahanap buhay natin, dapat maging makatarungan tayo, maging patas yung trato natin sa mga empleyado natin kung tayo yung boss, no, halimbawa. O kaya patas yung tingin natin sa kapwa empleyado natin. Hindi tayo mapang-api dapat. Hindi tayo dapat mapanglamang na porke matagal na tayo tapos sila yung bago, so aapi-apihin natin sila, lalamangan natin sila. Kung mabuti po yung ating paghahanap buhay, ginagawa natin dapat yan ng mabuti. Kasi mabuti. Kapag hindi natin ginawa na mabuti, di ba? Kakasala tayo. So, kung mabuti ang ating paghahanap buhay, inaalagaan yan, iniingatan, pinapalago, pinapahalagahan dapat natin. Yung pinag-aaralan nating katarungan, hindi lang yan applicable sa justice system natin. Hindi lang yan sa batas natin applicable, no? Maging sa work attitude pala natin, pwede din siya, no? Maging fair tayo dapat sa lahat, makatarungan tayo sa lahat. Nahihirapan man tayo, kaya hindi man uso yung katarungan sa workplace natin, hindi tayo aayon sa masamang takbo ng paligid natin. Dahil ang nais po ng Diyos para sa atin, gumawa tayo na may katarungan. At magpapatuloy tayo sa paggawa ng mabuti, no? Hindi lang sa yung work attitude natin, kundi sa iba pang aspeto ng ating buhay. Yung pagpapatawad, yan ay mabuti. So, magpapatuloy tayo. Pagmamahal, diba? Paglilingkod, yung mga mabuting bagay. Pagtulong sa pangangailangan, pangangalaga sa pamilya, maging yung pangangasiwa at pakikibahagi sa ministry sa church. Diba? Yan yung mga mabuting bagay. Papatuloy po tayo dyan kahit pakiramdam natin hindi na patas yung iba. No? Kahit minsan pakiramdam natin parang hindi sila makatarungan sa atin. No? Magpapatuloy tayo dahil maaaring tulad sa mga Israelita, yung doon sa main verse natin, yung paligid nila noon hindi makatarungan. Ang payo sa kanila ng Diyos, gumawa na may katarungan. So that's number 1 po, no? Gumawa na may katarungan. Kalawang punto po, umibig sa kaawaan. To love kindness, or masasabi nating pagsasabuhay ng pagiging maawain. Sabi po dito sa ating main text, to love kindness, to love mercy sa ibang salin. No? Yung loving kindness o kaya loyal love. Inaasahan o itinatakda
or require ng Diyos na yung mga taong sumasampalataya sa Kanya ay magpapakita ng pag-ibig at habag sa kapwa. So, kung yung una, no, nakikita natin dyan, yung gumawa ng may katarungan, ito pong ikalawa, na require ng Diyos o nais ng Diyos na yung lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya ay dapat nagpapakita ng pag-ibig at habag sa kapwa. Tapat na pag-ibig at habag. Kung papaano ipinadama ng Diyos yung Kanyang pag-ibig at habag o awa sa mga tao, ganun din daw po. Ano? Nung panahon ni Jesus, yung mga Pariseo po, masyadong mataas yung tingin at mataas yung tiwala nila sa kanilang sarili at sa mga gawa nila. Yung mga Pharisees, maalam sila at mahigpit na sinusunod yung kautusan. Pero nakakalimutan nila yung umibig sa kaawaan. Marami silang alam sa banal na kasulatan. Mataas yung tingin nila sa kanilang sarili at sa mga gawa nila. Nakakalimutan nila itong umibig sa kaawaan o to love kindness. Basahin natin itong Mateo chapter 9 sa verse 13. Humayo kayo at unawain ang kahulugan nito. Habag ang nais ko at hindi ang inyong handog, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. So sabi po sa New King James Version, yung habag ang nais ko, I desire mercy. Panahon ito ng pagtawag ng Panginoon kay Mateo, no, na si Mateo tinawag ng Panginoong Jesus na sumunod at maglingkod sa Kanya. Ngayon, may mga Pariseyong nagtatanong kung bakit sumasama si Jesus sa mga maniningil lang buwis katulad nila Mateo? Bakit sumasama siya sa mga masasamang tao? Ito yung sagot ng Panginoong Jesus. Sabi niya sa mga Pharisees, magagaling kayo sa gawa, maalam kayo sa kasulatan. Pero hindi lang yon yung kailangan, no? Ang sinasabi dito ng Panginoon, habag o awa ang kailangan, ang nais niya. So tayo din po, suriin natin yung ating mga sarili. Baka maalam nga tayo sa Biblia, baka marami nga tayong natututunan sa kasulatan. Good yon, mabuti yon. Pero baka nakakalimutan natin yung nais ng Diyos. Ano ba yung nais ng Diyos? Yan yung bigyang pansin natin dito. Sabi niya, habag ang nais ko. Maaring binabanggit dito ni Jesus ay yung isinulat ni Propeta Hosea sa chapter 6, sa verse 6, sabi po doon, sapagkat wagas na pag-ibig ang nais ko at hindi handog. So, yung binabanggit niya dito sa Mateo chapter 9, sa verse 13, sabi ng Panginoon na habag ang nais ko, maaring galing dito, no? Sapagkat wagas na pag-ibig ang nais ko at hindi handog. Pagkilala sa Diyos sa halip na handog na sinusunog. Yung wagas na pag-ibig, yung pareho dito sa Mateo chapter 9 sa verse 13, yung habag ang nais ko, pansinin niyo po yung may kulay, I desire mercy. So ganun din po dito sa sa Hosea. Sa Hebrew word ng mercy, Old Testament ito, so Hebrew word o yung wagas na pag-ibig sa Hebreo niyan ay hest. Meaning po ay loyal love o merciful o kaya loving kindness. Yun yung nais ng Diyos, no? Yun yung nais niya. Yung wagas na pag-ibig at ang mercy, pati yung pagiging maawain, lahat yan katangian at karakter ng Diyos. Yung wagas na pag-ibig, yung mercy, yung maawain, katangian yun ng Diyos na siya namang nais ng Diyos para sa atin, na tayo po ay umibig sa kaawaan. So kung masusunod natin ito, may papakita natin kung sino ang Diyos na nasa puso natin. Kung tapat nating masusunod yung umibig sa kaawaan, may papakilala natin ang katangian ng Diyos. Kasi yun yung karakter ng Diyos, wagas na pag-ibig, mercy, pagiging maawain. Kung nasusunod natin yan, yung nais ng Diyos, may papakilala natin ng Diyos. Now, para mas makita natin yung mercy, para mas makita natin yung grace, yung habag at pagmamahal sa atin ng Diyos,
tumingin tayo sa ginawa ng Diyos at ng Panginoong Hesus para sa atin. Basahin natin itong Romans chapter 5, verse 8. Makita natin yung ginawa ng Diyos para sa atin at ginawa ng Panginoong Hesus. Sabi po, subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Bakit tayo dapat umibig sa kaawaan? Kasi yun yung nais ng Diyos na pinag-aaralan natin doon sa, sa ating main verse. Una, kaya tayo dapat umibig sa kaawaan dahil una na rin natin yung natanggap mula sa Diyos. Pinatutunayan, sabi po dyan, pinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig. So makita natin dito yung habag at pag-ibig sa atin ng Diyos. Tayo na mga makasalanan, tayo yung nabuhay. Tapos yung walang kasalanan, yung matuwid, siya pang nagdusa, siya pang naghihirap, siya pa yung namatay para sa atin. Ayon po dito, Christ died for us. Sa kaawaan ng Diyos, sa mercy, at sa pag-ibig niya, hindi ipinataw ng Diyos yung parusang nararapat para sa atin. Sa halip po, isinugo niya yung kanyang anak na si Jesus para maalis tayo sa parusa at kapahamakan. Kung nauunawaan natin itong pag-ibig at awa na ipinadama sa atin ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus, magpapakita po tayo ng loving kindness sa iba. Kung nauunawaan natin dito yung grabing pag-ibig ng Diyos sa atin, magpapakita tayo ng loving kindness sa iba. Tayo nga na hindi kaibig-ibig kasi makasalanan ay inibig ng Diyos. Dahil naiintindihan natin ang pagmamahal sa atin ng Diyos, natututo naman po tayo na magmahal din ng iba. At mahirap yan, no? Maraming madaling sabihin, pero mahirap yan. Kaya patuloy po tayong lumapit sa Panginoon. Patuloy po tayong lumapit sa Panginoon na damhin natin yung kanyang pag-ibig at hanggang umapaw yun sa ating puso na maipadama naman natin sa ating kapwa yung pag-ibig na natanggap natin mula sa Diyos. At yun yung nais ng Diyos sa atin, umibig sa kaawaan. Ano man yung ginagawa sa atin ng mga nasa paligid natin, nasasaktan man nila tayo, nilalamangan man nila tayo, inuusig man nila tayo dahil sa ating pananampalataya, ang isusukli natin, kabutihan at habag. Dahil yun yung una nating naramdaman mula sa Diyos. Nung tayo po'y makasalanan pa, si Kristo'y namatay para sa atin. Yun yung patunay ng pagmamahal sa atin ng Diyos. Para sa personal na aplikasyon ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin, na tinuturuan tayo ngayon na umibig sa kaawaan, paano natin maipapadama? At sino kaya ang nais ng Diyos na mahalin at kahabagan natin? Paano natin, at kanino natin ipapadama yung habag at pag-ibig ng Diyos na una nating nadama mula sa Diyos? Kanino? Meron ba tayong mga magulang? Di ipadama natin yung ating pag-ibig. Meron ba tayong mga anak? Mga kapatid? Ipadama natin yung habag at pag-ibig. Meron ba tayong mga kamag-anak at mga kaibigan? Mga churchmates? Gawin natin ang nais ng Diyos para sa atin. At nawa, maluwalhati ang Diyos sa ating pagsunod sa kanyang nais. Maluwalhati ang Diyos sa ating pagsunod sa kanyang kalooban. So, number 2, umibig sa kaawaan. At sa ikatlong punto po, lumakad na may kapakumbabaan. Sa ating main verse, to walk humbly. Pagpapakumbabang sumunod. Isang paglalarawan po yan o description ng saloobin ng ating puso sa Diyos. Yung aplikasyon naman ito, yung aware tayo, yung conscious tayo sa lahat ng ginagawa natin, kasama natin ang Diyos.
Kaya yung paglakad natin o yung pamumuhay natin, dahil aware tayo na kasama natin ang Diyos, meron kapakumbabaan. Ang nais ng Diyos, lumakad tayo na may kapakumbabaan. Ibig sabihin po, ayaw ng Diyos ng mapagmataas. Sa Santiago chapter 4 sa verse 6, ngunit higit na malakas ang tulong na ibinigay niya sa atin. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit nalulugod sa mga mapagpakumbaba. Ito yung nais ng Diyos para sa atin. Malulugod ang Diyos kapag tayo ay mapagpakumbaba. Malinaw po, no? Ayaw o God is opposed to the proud. Kaya minsan mga kapatid, kapag tayo po nagmamataas, nakakaranas tayo ng redirection. Minsan sa ating, kung tayo po nakakaranas tayo ng pagmamataas, or nakakaramdam tayo, or tayo po mismo ay nagmamataas, nararamdaman din natin na tayo ay itinutuwid ng Diyos. Nakakaramdam tayo ng pagdidisiplina ng Diyos. Kasi nga po, ayaw o laban ang Diyos sa mapagmataas. Kaya ibinababa tayo. Or God disciplines the prideful hanggang maging humble. At ito pong pagpapakumbaba, bunga ito or epekto ito ng pagiging isang alagad at bahagi ng mga tinawag ng Panginoon. Tulad ni Apostle Paul. Basahin po natin ang kanyang sulat sa Ephesians chapter 4 sa verse 1 hanggang verse 2. Kaya't ako na bilanggo sa Panginoon ay nagsusumamo sa inyo na kayo'y lumakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, na may lubos na kapakumbabaan at kaamuan, may pagtsatsaga na magparaya sa isa't isa sa pag-ibig. Yung pagsusumamo ni Apostle Paul sa mga Kristiyano sa Efeso. Para malugod ang Diyos sa atin, ang nais niya, lumakad tayo na may kapakumbabaan. Yan yung ikatlong punto ng ating pag-aaral. At yung kapakumbabaan, magtuturo yun sa atin na magtiwala at umasa sa Diyos. Hindi sa sarili natin tayo magtitiwala at hindi natin sa sarili tayo aasa or kaya sa ating kakayahan at gawa, kundi sa Diyos tayo magtiwala. Yan yung ituturo sa atin ng kapakumbabaan. Sa bawat aspeto yan ng ating buhay. Yung mahubog natin, itong nais ng Diyos, itong kapakumbabaan, with all humility and gentleness. Sa dami ng tagumpay na meron tayo, sa layo ng naging resulta ng mga pagsusumikap natin sa buhay, nananatili ba sa atin itong kapakumbabaan and gentleness? At maging sa ating faith po, itong pagkatawag sa atin, hindi dapat magbunga ng pagmamataas. Kung tayo nga po ay tinawag, hindi yan dapat magbunga ng pagmamataas, kundi magbunga yan ng kaamuan at pagpapakumbaba. Hindi tayo dapat prideful na tayo lang yung ligtas kasi tayo yung tinawag tapos sila hindi. Hindi dapat gano'n. Na tayo lang yung tama, na tayo lang yung mas mabuti kaysa sa ibang tao. O kaya na tayo lang yung mga anak ng Diyos kasi tayo yung tinawag. Hindi po dapat tayo prideful. Aangkinin natin yung mga bagay na yan, na tayo ay tinawag, na tayo ay anak ng Diyos, na tayo ay ligtas, aangkinin natin yan ng may kapakumbabaan with all humility and gentleness. Oo nga, ligtas tayo. Oo nga, totoo, tinawag tayo. Pinili tayo at binukod tayo. Pero lahat yon dahil sa Diyos. Hindi dahil sa anumang gawa natin. Hindi dahil sa sarili natin. O kaya dahil sa karapat-dapat ba tayo. Hindi, Ligtas tayo, tinawag tayo, pinili tayo, ibinukod tayo dahil sa biyaya, dahil sa habag, dahil sa katarungan ng Diyos. Ang paalala ni Pablo sa chapter 2, yan pa rin sa sulat niya sa mga taga-Efeso, sa verse 8 hanggang 9.
sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang sino man ay huwag magmalaki. Wala tayo sa bago nating kalagayan ngayon, wala tayo sa kung sino tayo na binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Hindi tayo tatanggap ng buhay na walang hanggan kung hindi dahil sa biyayang kaloob sa atin ng Diyos. Hindi natin yan pinagtrabahuan, hindi natin yan pinagsikapan, hindi natin yan hindi nga natin talaga yan deserve. Pero dahil sa biyayang kaloob sa atin, lahat ay gawa at pahintulot ng Diyos. So, hindi tayo dapat magmalaki. Kung natututunan natin yung lumakad na may kapakumbabaan, ibig sabihin handa tayong baguhin tayo ng Diyos. Handa tayong magpasakop sa Diyos na unti-untiin niya tayong mabago na maging kagaya ng kanyang anak, ang ating Panginoong Hesus. Kung hindi po tayo magiging mapagpakumbaba, mahihirapan tayong magpatawad. So, paano yung Christ-likeness? Kung hindi tayo matututong maging mapagpakumbaba, mahihirapan tayong mahalin, lalo na yung kaaway natin. Kung hindi po tayo magiging mapagpakumbaba, mahihirapan tayong sumunod sa salita at utos ng Diyos sa atin. So, para madaig natin ang tukso at mandaraya ng masamang sanlibutan, tumingin tayo sa Diyos. Tumingin tayo sa kanyang mga ginawa para sa atin. And lahat ng meron tayo at lahat ng tatanggapin nating pangako ng Diyos, lahat yon sa Diyos, mula sa Diyos. Lahat yon hindi sa gawa natin. So, yung kapakumbabaan po, simulan natin sa pananalangin para mas matuto pa tayo. At may apply pa natin ang humility dahil sa dami ng bunga ng pagsusumikap natin, sa dami ng tagumpay natin, baka nakakalimutan natin. Ang kapakumbabaan, simulan natin sa pananalangin. Humble prayers. Tapos, lumakad or mamuhay tayo na may kapakumbabaan. So, yan po yung 3 punto ng ating aralin mula sa sulat ni Propeta Mikas, chapter 6, verse 8. Yung nais ng Diyos para sa atin. Una, gumawa na may katarungan. Kalawa, umibig sa kaawaan. At ikatlo po, lumakad na may kapakumbabaan. At sa ating pagtatapos, basahin natin itong unang Samuel, chapter 16, sa verse 7. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang tindig, sapagkat itinakwil ko siya. Sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Yung talata pong ito, pagpili yan kay David bilang susunod na magiging hari ng Israel. Ang bibigyang diin natin dyan sa verse na yan, yung but the Lord looks at the heart. Kung mahalaga po yung panlabas na pagsunod, mas mahalaga po sa paningin ng Diyos ang nilalaman ng ating puso. Dapat pareho po, no? Dapat match yung nilalaman ng ating puso at yung pagkilos natin. Dapat pareho, magkaugnay. Hindi pakitang tao lang, no? Walang pagkukunwari o hypocrisy dapat. Ang taong kinalulugdan ng Diyos, may pusong makadiyos. At ang nais ng Diyos, ng bawat isa po, gumagawa ng may katarungan, umiibig sa kaawaan at lumalakad na may kapakumbabaan. Yan yung ating pag-aaral ngayon. Kaya sa ating puso pa lang, huwag tayong maging mapang-api. Sa ating puso pa lang, huwag tayong mapagmataas at gumagawa na may katarungan. Sa ating puso pa lang, maging patas tayo. Mapagpasensya. Magpadama din tayo ng habag. Magpadama din tayo ng awa sa mga pinanghihinaan ng loob.
Paano natin ipapadama, ipaparamdam, at papakita sa kanila yung ating habag, pag-ibig at awa. Dalawin natin yung mga pinanghihinaan ng loob. Payuhan, kausapin, pakinggan, ipanalangin sila upang lumakas ang loob. At magpatuloy din po tayo sa paggawa ng mabuti. Yung mga natalakay nating mabubuting bagay. Tumulong sa mga nangangailangan, magpatuloy po. Kalingain ang pamilya. Ayan, pagpatuloy po natin yan. Igalang ang mga magulang. Lumakad na may pagpapakumbaba at itama ang nilalaman ng ating puso. Magpapatuloy po tayo dyan. At ang lahat ng ating ginagawa, yung paglilingkod natin, paghahandog sa Diyos, pagsasakripisyo, pagsunod sa salita ng Diyos, magiging katanggap-tanggap po yan sa Diyos kung tayo po ay may pusong maka-Diyos. So, ano ang nais ng Diyos? Magpatuloy din tayo sa paggawa ng mabuti. Tumulong sa nangangailangan. Ayan yung nais ng Diyos. Ano-ano pa yung mga nais ng Diyos na ating natalakay na pag-aralan? Nawa, nasagot natin at nadagdagan yung ating kaalaman. Kaya naunawaan natin yung ilan sa mga nais ng Diyos na para sa lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya. Ano man yung sitwasyon natin ngayon, gaano man kasama, o kaya ang sitwasyon natin ngayon ay magulo yung paligid natin. Marami man sa mundo yung tila injustice, no? O kaya marami man sa paligid natin yung mga mapanlamang at mapang-api. Marami man yung walang pag-ibig. Marami man tayo nakikita mga taong walang habag sa kapwa. And marami man sa paligid natin yung mapagmataas. Nawa po ay maghari ang salita ng Diyos sa atin. Nawa po ay manatili ang salita ng Diyos sa atin. Na yung mga natututunan natin ay mapanghawakan natin, maipamuhay natin ang may katapatan at kapakumbabaan. Sa tulong ng salita ng Diyos, yung ating pag-iisip, yung nilalaman ng ating puso, gayon din yung ating pamumuhay, ay nakaayon nawa sa kung ano ang nais ng Diyos para sa atin. Muli maraming salamat mga kapatid. God bless you po at magkasama-sama tayo sa darating na linggo. Lalo na sa mga kapatid po na malayo sa lugar panambahan. Meron po tayong Sunday Worship Service dito pa din po sa ating Facebook page. At syempre po sa kalooban ng Panginoon tuwing Huwebes ng gabi para sa ating midweek service naman. Maaari nyo rin pong i-share sa inyong pamilya at mga kaibigan itong ating video ng mga pag-aaral ng salita ng Diyos. Maraming salamat mga kapatid. Ingat po ang lahat.